Pakinggan nga natin dito, no? Yung Blue Ribbon Committee doon sa 19th Congress. Nakita ko lang kasi parang tingnan natin yung tikas ng dating Pangulong Duterte sa loob ng Senado sa 19th Congress sa Blue Ribbon Committee. Po, makinig tayo sa audio. Congressperson tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo. Thank you. Hindi tayo Mr. President, sir, excuse me, sir. Senator Bato. Senator, may I Yes, sir. interject? Lahat itong sa right side ko, Digong yan, dumaan ito digong. ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. Subcommittee on the Philippine War on Illegal Drugs. Ano po, pinag-uusap, motu proprio inquiry in aid of legislation of the Philippine War on Drugs. Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So, pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n easily. Lahat yan sila, ikaw ito, si Danaw, ayan o. Ayan o, nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano bang, ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao, nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patay ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. So, maliwanag. Yung mahulin drug, adik o ano man, involved sa drug, kahit hindi lumalaban, kailangan mag-provoke ang pulis para lumaban. Para anong utos? Patayin. O. Isipin nyo. Talagang tuloy. Them lumaban. Pagka lumaban, patay ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan ng portat? Mag-criminal, they go after the innocent people robbing. Mabutit na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay.
magnakaw, rerapin yung bata, rerapin yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano Mr. kaya ang tingin ninyo sa... Hindi, I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako, hardliner, alam nila yan. Pati pulis alam nila. They are not ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga pulis. Putang ina kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa druga, kayo ang mauuna. That was, Mr. Chair. no need to strike it out if that is the real way that the mayor then phrased his sentence. Yes, Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Tempore. Says Senator Risa. Opo, Mr. Chair, kasi siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag lumaban. Bakit Iba sila? po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit sila? Salamat, SP Pro Bakit Tempore. sila? Salamat, Mr. Papatay? Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, about it. may I Salamat tayo, interrupt Mr. you I'm done, Mr. Chair. for now. kindly? Go ahead, Itong sir. mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon na sa Academy nila, sa PMA, they are from there to, yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo sa sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ako, patay mo, sir. Sir, kulong mo na lang natin, sir. Total. Sabi ko siya, siguraduhin ko lang na hindi marili. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli and they will mag-hold up na naman yan. Yan ang lalo na yung mga kaso na magnakaw tapos mag-rape tapos magpatay o Mr. Chair, Like, can we let the president complete his sentence? What were you trying to say, sir? That Yes, mag-rape, magpatay, magnakaw, magpatay, and then what do we do with them? ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang hindi kay sinabi ko yan kasi hindi ko lang na sila mautusan ng gano'n na gaya ng sinabi ko. Nag-rape ng bata yung patayin mo. Hindi ko mautusan itong mga to. Sabi ko, karamihan ng hirap mayor, hindi maniwala yan ganon. Sabi man, sir, mahirap yan. Kulungin na lang natin, sir. Walang dumaan yan sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, 3 years old, rape, patay, tapos nandoon yung children. Pag sinabi ko, putang, patay mo yan. Out of outrage. In the moment of outrage yun, putang. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung incident na yun, napatay nga yung tito? Pinatay? Hindi. Hindi.
Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Alam na alam ko po na matatalino ang mga taga Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban Yes. para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito to sa very ma-minimize. incorrect. Correct. Yes. Very incorrect po, Yes. I may say as a It's civilian, not, sa I mean, professional police. It depends Sinabi tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view. It's not my Hindi view ka only, Mr. dumaan Chair. ng, Thank you for hindi putting ka it on the dumaan record. pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan ang salamat tayo, totoo Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Thank you for Senator, putting it on the Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At alam Kung niyo, pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Silence, please. Osaa, silence the gallery and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Gallery, please do not encourage me. Naalala ko nun eh. Laging dinideny ni Senator Boto na hindi raw siya pumatay. Eh, yung amo niya, mismo tinuro niya eh. Yan, si Boto. DDS yan. Pero deny na deny si Boto noon. Ay, hindi ako DDS, sabi. Kaya siya mismo, tinuro ng daliri ni Digo sa 19th Congress about drugs. Booking siya. At hindi lang yan. Yung mga lumabas na video sa ICC, o ano sabi ni Bato? Sumunod ako sa utos. Kaya court yan petritos eh. Sumunod ako sa utos. Ano pa sabi ni Bato na? Sunogin nyo. Kita nyo. Si Digo walang utos na sunogin, pero si Bato mayroong utos na sunugin. Sa video, sa ICC, kaya court perpetrator siya ni Duterte. Kaya nasa si Bato ngayon. Itago ng tago. Ayun, meron lumabas na hindi natin malaman kung totoo o hindi. Ngayon, ang dami kumalit sa social media. Yes, yun, nahuli na daw. Kaya nang ano ba ito? Meron nagtanong kay Director Matibag patungkol kay Boto kung meron silang binitbit. Sabi ni Matibag, anong binitbit? Sabi na nagtanong, si Boto. Tinaretsa niya. Eh sabi niya, wala pa kaming ano yan, wala kaming alam dyan. So hindi pa natin alam kung fake news o good news talaga na nahuli si Bato at meron sa kanyang mga vlogger ng DDS. Narinig ko si Jay Guevara. Pinagtatanggol niya si Bato na sinasabi niya maring nahuli at bakit daw hindi na lang ikulong dito sa local court ay mga kulungan, bakit kailangan pandali sa ICC. Parang yung salita ni Jay Guevara na yan ng DDS vlogger, mukhang meron na nahamoy na may katotohanan na. Kasi ibang dating eh. Yari nawa, maging totoo. Huwag naging fake news. At talagang nahuli na si Bato para magkaroon ng justisya yung mga biktima niya na kanyang pinatay. At tinamin naman ni Duterte yan sa 19th Congress. Nung iniimbestigan na sila, nandun si Bato eh. Kaya tinuro niya si Bato eh. Yan, Senator Bato. DDS yan. Kaya wala, binugin siya ng puot niya na si Duterte. Kaya ngayon, at large siya, nagtatago. Sana totoo na lang na nakuha na talaga siya. Para magkaroon ng justisya. Ano po? Okay, tuloy natin. Siya nga pala,
Sa Biblia, utos ng Diyos, huwag kang papatay. Sa 10 utos na Exodus 20:13, chapter 20, verse 13, sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Pero si Matandang Digong, udyukan nyo silang lumaban. Then, pag lumaban, patayin nyo. Para wala na akong problema dito sa aking sa Davao. Anong utos? Patayin. Deny na deny, pero huling-huli naman sa bunganga eh. Tapos pinagyabang pa sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, na pinagyayabang, hindi kasi kayo dumaan ng piskal, mayor, ako dumaan ako dyan, at naging presidente ako. Pinagyayabang pa yung naging karanasan niya. Hindi naman pinag-uusapan kung dumaan siya sa pagka-mayor. At pinag-uusapan, ang utos ng Diyos, huwag kang pumatay. Huwag kang pumatay. Pumatay ka. Di parang mas magaling ka pa sa Diyos. Sabi na nga ng Diyos, sa bagay, di na tayo magtaka. Sapagkat mismo si Digong sa video, baka napanood nyo rin, narinig nyo. Anong tawag na sa Diyos? Na may gawa ng universe, sabi ni Bato, ay ni Digong, stupid God. Stupido daw ang Diyos. Kita nyo, pati Diyos. Pinagsalitaan ng stupido. Kaya di na kayo magtaka kung yung mga kapwa-tao niya, mas lalo niyang lalahitin. Kung ang Diyos nga na may likha sa kanya, may likha ng universe eh. Walang patumangkang tinawag na stupido. Wow. Kaya, alam nyo, kaya ngayon, nasa siya? Hindi nakakulong siya. Anong ginamit na ebidensya kaya naglabas ng warrant of arrest sa ICC? Di mga video niya mismo. Wala siyang wala eh. Mga video niya ang ginamit na pagpatay, kill, sabi niya pa eh. Si Bato, bakit hinahihiyan ng warrant si Bato? Taga-sunod siya eh. Namin di Bato yan, sumunod lang ako sa kanya. Ang problema, nagtatago. Di kaya maganda sumuko si Bato at pag nadala na sa ICC, at isang sabi niya naman nun eh, oo, sasamahan ko si Old Man. Sinong Old Man? Di si Tandang Digong. Nung malabasan ng warrant of arrest, nang nasabi na ni DOJ pa si Crispin Remulla na meron ng warrant of arrest na lumalabas. Nung ginawa niya, November pa, nagtago na. Nung magbubukas ang Kongreso, nagtago na. Biglang lumitaw at galit na galit pa, lumitaw. Galit na galit pa, pinagmamay na. Hinahanap niyo ako, hindi ako pumapas. Ngayon nandito ako, hinahanap niyo pa rin ako. Diba? Ngayon, may kaso ngayon ng mga senador. Sila Cayetano, tsaka si Padilla. Bakit eh? Kasabot sa pagtakas eh. Pinatakas, sabi ng gobyerno. Kaya sila, meron din sila pananagutan. Bakit? Hinarbor nila si Bato na sabi ni Cayetano, dito muna siya. Pero ano nangyari? Nang ginagabihan ng madaling araw, alas 3 yata ng madaling araw, nakita sa video, tumakas kasama si Padilla. Pero ang huling nakausap niya, bago sila tumakas, ay si Cayetano. Kaya sila, meron silang ongoing investigation na pagtakas ni Bato. Sana mahuli na siya, wag nang maging fake news man ito. Sana maging totoo. Bakit? Dapat lang mahuli. Bakit? Isipin niyo, hindi na pumapasok sa musweldo pa. Napakaswerte naman nila lang na yan. Pagkatapos na pumatay ng mga kapwa niya Pilipino. Mga kapwa niya pa Pilipino. Ang pinatay niya. Bakit? Di tayo magtataka sa kanya kung sumunod lang naman siya. Anong ibig sabihin niya? Tutas yan ni Duterte.
aw. Di ba? Tuta, aw. Kaya pag sinabi ni Duterte pumatay, di utos niya pumatay. At inamin naman niya sa iba't ibang mga video niya, lumalabas na sumunod lang siya. Kaya sabi nga niya, di sumuko ka, sabihin mo sa ICC na ipagpatay mo, sumunod ka lang sa presidente. Kanya lang, siyempre, hindi naman niya ay di si Bato, ay si Matandang Dino. Bakit? Alam naman niyang karakter ng mga Duterte. Takot din siya. Pag hindi si Duterte, baka mamalasin naman siya. Sige po, hanggang dito na lang. At least narinig nyo mismong ex-president Duterte, umamin na tungkol sa pagpatay. Samantalang nga sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Kaya sinasabi nga ng mga pulis di ba yung 3 taon daw? Hindi, pero hindi siya pinatay. Right away, gusto niyang papatay yun dahil sabi ng Chuy, dapat silang mamatay. Pero sabi ng pulis, hindi, ikulong na lang natin. Tama yun. Bawat kriminal makuha mo, ikulong mo, merong korte. Ayun yung korte magdesisyon kung dapat silang ikulong o hindi. Hindi yung papatayin mo kagad. Sa bagay, di na tayo magtataka. Nabunggar din yan May bayad ng pagpatay Inamin ni Malasakit, si Bongo, sa kanyang video na talaga may bayaran. Depende sa bayaran. At sinong nagbulgar pa dyan? Si Garma, di ba? Binulgar niya si Bongo. Binulgar niya pa si Iglesia ni Cristo. No? Na si, ano bang pangalan niya? Yung lalaki. Ngayon, nagtatago rin. Kasi merong warrant of arrest At sinabi naman ni Duterte, inutusan niya si Garma, maghanap siya ng member ng Iglesia ni Cristo kasi nga daw, pagdating sa pagkakapera, mapagkakatiwala sila. Yung high schoolmate ni Garma, si Leonardo, yun, ang may hawak ng pera sa babayaran ng mga pinatay. Pag hindi namatay, irilipan yung nagastos ni pulis. Pero pag namatay, may reward si pulis. Depende sa pinatay. Kung kapwa niya pulis o mga miyembro ng adik-adik. Ibig sabihin, labag na labag ang ginagawa nila sa pagpatay. Unang-una, bawal, sabi ng Diyos, huwag kayong papatay. Wala tayong magawa. Nangyari na nangyari. At least, si Duterte umimas ng bakal na imported sa ICC, the Netherlands. Sana si Bato, samahan na siya. At pinangako mo naman yung Bato, sasamahan mo si Oldman, di, samahan mo kahit nataga-masay ka lang niya. Ito paano, makabayad ka naman ng utang na loob sa kanya. Kaya gumandang karir mo dahil sa kanya Sige mo, ang dami mo nilampasan. Pero gatid ng presidente, kung sinang gusto niyang ilagay PNP chief, wala magawa ang mga PNP. Kaya lahat ng taga Davao, ginawang PNP chief, nag-isipag-retiro sila ng 4-star general. Kahit na hindi sila karapat-dapat. Siyempre, pero gatid ng presidente. Sige, hanggang dito na lamang ang kaibigan. Ako yung kaibigan kaya sa Brother Manny Bautista. Yan, narinig niyo sa mismong bunganga ng dating presidente ang patungkol sa mga pagpatay. Mahirap na i-deny. Sige po, hanggang dito na lamang. God bless sa surpo sa ating lahat. Mahal tayo ng Diyos, kaibigan.